Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Okay. Hello mga higala! Kumusta na? Nag-live ako kanina. So, okay na ba? Ang gulo ng Pilipinas, no? Politika muna tayo. Pilipinas versus China. Alam nyo guys, para sa akin, walang masama pag nasakop tayo ng China. Bakit ba magagalit tayo pag sinabing China? Puro naman damit nga natin China. Kinakain natin China, galing sa China. Well, anyway, ganito yan. Siguro pag ano tayo ng China, magiging maganda ang Pilipinas. Bakit kamo? Magiging maganda dahil nakikita ko sa China, yung abortion, legal, at saka ang pagpapa-divorce, legal, madali, hindi divorce for sale. So kaya tayong nakikitang minamaltrato ng kanilang asawa, ang kanilang mga partner, ang kanilang mga ex-wife, dahil madali lang. Pag sinabing wala na akong pagmamahal sa'yo, o sige, punta tayo sa civil register, mag-file tayo ng divorce. Andoon yung ano. Tapos naman, kapag hindi mo pa kaya magiging nanay at hindi ka pananagutan ng nakabuntis sa'yo, pwede mong ipa-abort yung bata. Pero sasabihin naman kasi nila na, bigay yan ng Panginoon eh. Oo nga, pero nandun na nga tayo. Ang tanong, kaya nyo ba na hindi magiging alipin yung mga bata paglabas? Kaya tingnan nyo yung Pilipinas, ang daming walang pagkain ng mga bata. Tapos, ang China, walang illegitimate na bata. Kasi doon pala, pag nabuntis ka, kahit hindi man kayo nagmamahalan na biktima lang ng isang gabi, pakakasalan ka. Pero, pagdating ng time na yon na naanak na yung bata, tapos wala pa rin kayong pagmamahalan, pwede kayong mag-divorce na walang chichiburichi, walang mga physical, walang mga doktor-doktor, walang attorney fee, pupunta ka lang doon sa civil register, bibigay mo lang yung marriage certificate ninyo, tatatakan lang ng divorce, tapos. So kaya walang illegitimate doon. So sabi ko, what if no, kung ang style ng China is gawin sa Pilipinas, siguro walang tayong makikitang pinapatay ng dating husband ang kanyang dating asawa dahil ayaw pumayag na mag-divorce. Dinimanda ng wife, kahit 20 years na sila naghiwalay, idinimanda yung husband dahil may kinakasama na. Ganon. Kaya ang iba pinapapatay na lang ng mga asawa nila dahil wala na silang pagmamahal sa kanilang asawa, kanilang wife. Tapos ayaw naman ni wife na kasi gagamitin pa rin para magsustinto, kiso ganon. Oo. So sabi ko, mas maganda pala talaga na sana nga sakupin na lang ng China ang Pilipinas sa magandang pamamahala. 'Di ba? Kasi sa China, wala kayong makikitang illegitimate na bata kasi ipapakasalan ka. But after that, kung wala na kayong pagmamahalan, divorce, okay lang, madali lang mag-divorce. Madali magpakasal, madali mag-divorce. Sa Pilipinas naman, madali magpakasal, mahirap magpa-divorce. Yung magpakasal kayo sa civil wedding lang, halos bili ka lang kayo ng coke, bilihan mo yung mga ninang mo ng pagkain, yung nagninang sa'yo sa kasal. Pero pag nagpa-divorce ka naman, gagastos ka pa ng 500,000, 700,000, mayroon ka pang yung ang tawag dito, kukuha ka pa ng doktor kung nandyan ka pa sa normal na pag-iisip. Diyan natin makikita na grabe talaga ang corrupt sa Pilipinas. Kasi dito nga, nakausap ko yung si uncle dito at saka yung anak. Sabi niya, grabe daw, pinaka-worst daw ang Pilipinas. Kasi sinabi ko talaga. Tapos sasabihin nila, hindi, kasi bigay yan ni Lord. Ganyan. Nasa iyo naman yan kung gusto mong ipalaglag o hindi. Tsaka nasa iyo naman yan kung magpa-divorce kayo o hindi. Kung may pagmamahalan pa o wala. Ganon yon.
'Di ba? So, 'yun kasi may nag-ano. So, para sa akin mas maigi pa yung sinasabi na, "Ayaw ko sa kopi ng China yung ano." Sus ka, ang ganda ng China, ng pamamalakad ng China. Siguro noong kapanahunan pa ni Lola, hindi pa tayo pinanganak sa mundo, may mga church. Kahit naman ngayon makikita mo ang Pilipinas parang wala ng gobyerno Tingnan mo nga naman. Paano, for example, doon sa plunder, paano naging plunder yung donasyon ng ano, binigay lang sa kanya, naging plunder na. Hindi naman yan pera ng taong bayan, bakit naging plunder? 'Di ba? So kaya sabi ko ay maganda pala ang pamamahala ng China. Kaya hindi nyo makikita na may mga illegitimate. Sa Pilipinas kasi tingnan nyo, may nagsasama ng 10 years na, 7 years, walang kasal. Kasi nga, natatakot yung lalaki magpakasal. What if magpakasal ako ngayon? Tapos, mga isang linggo, wala na, malamig na yung pagmamahala namin. 'Di ba? So, hindi naman ako agad-agad makakakuha ng divorce. Ganon. Mayroon pa nga yung 10 years na naghiwalay bago mag-apply ng annulment. Annulment lang ha, hindi divorce kasi nga walang divorce nga sa atin. 'Di ba? So, para sa akin mas maganda pang sakupin na lang ang Pilipinas ng China. Madidisiplina pang mga tao. Tapos illegal na yung abortion kasi kasi mayroon talaga na isang gabi lang, one night stand, nabuntis. Tapos yung divorce, walang bayad. So, pag hindi kayo nagmamahalan na, wala na, parang may feelings ka na sa iba, madali lang, pupunta lang kayo ng civil register, patatakan mo yung marriage certificate mo ng divorce, tapos, wala na. Wala na yung tulpo-tulpo, wala na yung magdidimanda ako, ipapatulpo kita, kiso ganyan, nangabit ka, kiso ganyan. Wala. Kaya ang China, peaceful. Tayo, napakagulo. Sabi nga nang nanood yung anak ni auntie, sabi niya, anong nangyari daw sa Pilipinas? Lagi daw may rally. Tapos, kwento ko. Tapos sabi ko, alam mo, marami talagang illegitimate na mga bata sa Pilipinas. Kasi nga, nagkaanak sila, yung lalaki natatakot magpakasal dahil ang hirap makakuha ng divorce kasi wala ngang divorce. Annulment meron, pero yun nga, yung annulment, bawal ka pa rin mag-asawa. Legal ka lang na naghiwalay kayo, pero bawal ka pa rin mag-asawa. 'Di ba nakakaloka yung ganyang natin, yung prinsipyo ng Pilipinas. Kailan pa kaya magkakaganyan yung yung Pilipinas, no? Magbabago. Kailan pa kaya tayo makakakita ng mamumuno na hindi magulo, 'di ba? Para sa akin, bakit inaaway natin ng China? Lahat naman ng mga produkto, mga damit nandun made in China. 'Di ba? Sasabihin naman nila, nako Mendele, nakaano ka lang ng alam mo lang maglogo. Hindi naman sa ganon. Hindi naman sa ganon, kasi nakikita ko talaga na napakaganda ng pamamalakad ng China at saka wala kayong makikitang naghihirap doon at nagdidibandahan ng dahil lang nagsusuntukan, sinapak ng lalaki yung babae, yung asawa niya, sinapak niya yung wife niya dahil gigil na sa pagmumukha dahil hindi na niya mahal, kaso nga lang kasal kaya hindi makalis-alis. Walang nangyari doon sa China. Kaya lahat ng mga bata doon, kahit naghihiwalay yung mga parents nila, legitimate. Kasi nga, kasal. Then, divorce. Easy lang. Kailan pa kaya dapat ganun ang Pilipinas, no? Pero, syempre, wala wala nang maaasahan ngayon ang mga tao sa Pilipinas. Kanya-kanya na lang sikap tayo ngayon. Dahil wala na lahat, puro away na. Awayan, matatapos na lang ang termino. Ewan ko lang kung may election pa ngayong 2028, wala na. Kaya kanya-kanya na lang tayong sikap. Kahit sino bang maging presidente, wala na. Kakapagod na. 'Di ba? Yun lang muna guys. At later na tayo ulit mag-live. Okay, bye everybody! Bye!
para sa ating lahat itong